Abot sa 70 milyon ang mga Pilipinong bulok o sira ang ngipin. Kaya isinusulong sa Senado na dagdagan ang PhilHealth benefits pagdating sa oral health. May unang balita si Ian Cruz. Mga ngiping nililinis lang ng asin. Meron pa ngang gumagamit lang ng buhangin. Talaga namang mahirap ngitian ang hindi maayos na oral health care ng maraming Pinoy. Abot 73 milyon ang may tooth decay ayon sa 2018 National Health Survey. 72% ang may bulok ng ngipin ayon naman sa anunsyo ng Philippine Dental Association nito lang Pebrero. Sa Senado, naungkat ang iba pang pwedeng idulot ng di maayos na oral health. Studies have shown that gum disease, missing teeth, and other oral health issues brought about by poor brushing habits and lack of plaque removal increase a person's risk of stroke. Kung pambili lang ng toothpaste, hirap na ang maraming Pilipino, paano pa yung pagpapatingin sa dentista? Kaya sa pagdalakay sa pag-amyenda ng Universal Healthcare Law sa sesyon ng Senado, kinwestiyon kung bakit sa halos 30 taon ng PhilHealth hindi pa rin kasama ng lubusan ang oral care benefits. Can we get an explanation? Bakit? Isn't that part of the overall health of the Filipino, Mr. President? Lumabas na limitado pa ang oral care benefits ng PhilHealth benefits. Limited surgeries lang po tulad ng tooth extraction o cleft lip o cleft palate surgeries. Hindi po kasama mga surgeries sa private dental clinics at hindi po kasama ang basic oral health care services. Malaking tulong pa naman sana yan sa mahirap tulad ni Mary Jane na kailangang unahin ang ibang gastusin lalo't byuda na. Gawa ng kulang po sa income po. Kasi kung may income man po kami, isang importanteng bagay na lang po yung gagamitin. Kaya yung oral health mo, parang hindi mo Hindi ko na po naaasikaso yan. Sana raw makasama kahit mga basic na dental services. Okay po sa akin, magpapapasa. Kaya naman kasama yan sa kinokonsidera ayon kay Senador J.V. Ejercito na sponsor ng pag-amyenda sa Universal Healthcare Law. When it comes to the overall, yung pagpalinis, kasama, but other packages are still under study, Your Honor. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News.